Disclaimer: ang kwentong inyong matutunghayan ay isang halaw sa mga kwentong bayan, alamat, at mga kwentong katatakutan na karaniwang ikinukwento sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito po ay isinulat para sa libangan, pagbibigay aral, at pagpapalaganap ng ating kulturang Pilipino tungkol sa mga paniniwala, pamahiin, at kababalaghan. Ang pagdating ng dayong doktora sa pinakaliblib na bahagi ng kabundukan ng Visayas. Naroon ang isang baryo na tila ba nalilimutan ng panahon. Ang daan papunta rito ay makipot, bako-bako, at kadalas ay natatakpan ng makakapal na ulap at hamog. Kakaunti lamang ang nakakarating dito, sapagkat ayon sa matatanda, hindi lamang kahirapan ng daan ang haharapin, kundi pati na rin ang mga nilalang na nakatira sa dilim. Sa baryong iyon nakatakdang dumating ang isang dayong doktora mula sa Maynila, isang desisyong hindi niya lubos maisip kung bakit niya tinanggap. Si Dra. Angela Reyes, isang dalagang nasa kalagitnaan ng kanyang 20s, ay lumaking puro siyensya at modernong medisina lamang ang pinaniniwalaan. Anak siya ng isang tanyag na doktor sa Maynila, at siya man ay nag-aral sa pinakamagandang unibersidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam niya ang puwang sa kanyang puso, ang kakulangan ng tunay na karanasan at ang pagnanais na maglingkod sa mga mas nangangailangan. Kaya't nang ialok sa kanya ang posisyon bilang municipal doctor sa isang malayong bayan, agad niya itong tinanggap kahit labag sa kalooban ng kanyang mga magulang. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at ng mga matang nakamasid. Ang mga taga-baryo, bagamat magalang at may ngiti, ay halatang nagtataka kung bakit isang batang doktora ang ipinadala sa kanila. May ilan pang nagbubulungan, sinasabi, kayang-kaya niyang harapin ang mga sakit dito. Hindi naman lahat ay nadadaan sa gamot ng ospital. At ang ilan pa'y nagdadagdag, baka hindi niya kayanin ang mga nilalang na bumabalik kapag kabilugan ng buwan. Hindi agad ito pinansin ni Dra. Angela. Para sa kanya, walang puwang ang pamahiin sa mundong ginagalawan niya. Subalit may kakaibang kaba ang kanyang naramdaman nang una siyang gabihin sa baryo. Ang mga kuliglig ay tila mas maingay kaysa dati, at sa dilim ng kagubatan, may mga matang animoy na kamasid. Sa gitna ng kanyang pangamba, nakilala niya si Marco, isang binatang kilala sa baryo bilang isang imang gagamot. Sa unang tingin, ordinaryo lamang siya, matalino ang mga mata, simple ang pananamit at mahiyain ang ngiti. Ngunit sa baryong iyon, siya'y kinikilala bilang isa sa mga pinakamahalagang tao. Ang kanyang kaalaman sa halamang gamot, mga orasyon, at pamahiin ay siyang sandigan ng mga taga-baryo, lalo na kapag dumarating ang mga karamdaman na hindi na ipapaliwanag ng modernong medisina. Nagkakilala sila sa isang hindi malilimutang pagkakataon. May dumating na isang pasyente sa health center, isang batang mailagnat at matinding panghihina. Sinubukan ni Dra. Angela na bigyan ito ng gamot, ngunit tila walang epekto. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aalala, dumating si Marco, may dala-dalang mga dahon, langis, at mga bulong na hindi niya maintindihan. Makalipas ang ilang oras ng pag-aalaga, gumaan ang pakiramdam ng bata, at kinabukasan ay nakalakad na muli. Nagulat si Dra. Angela. Hindi niya matanggap na ang simple lamang na pamamaraan ni Marco ang nakalunas sa bata, samantalang ang kanyang kaalaman ay tila hindi sapat. Ngunit mas lalo siyang nagtaka nang sabihin sa kanya ng ina ng bata, "Salamat po, doktora, pero higit ang pasasalamat namin kay Marco. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na nakabangon ang anak ko." Mula noon, naging madalas ang pagkikita ng dalawa. Si Dra. Angela ay nagpatuloy sa kanyang pagsiserbisyo, dala ang kanyang medisina at mga libro, samantalang si Marco ay patuloy ding naglilingkod sa kanyang pamamaraan. Madalas silang magtalo, lalo na kapag ang pasyente ay may kakaibang sintomas na hindi malinaw ang pinagmulan. Si Angela ay laging nakabase sa agham, ngunit si Marco ay nakabase sa karanasan at paniniwala. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay na hindi maipaliwanag ang doktora. May mga pasyente siyang nakikita na may mga sugat na tila bakagat ng hayop, ngunit walang bakas kung anong uri ng hayop ang gumawa. May mga biglang nagkakasakit sa gitna ng gabi, at paggising nila ay mahina at halos butot balat. At sa tuwing tinatanong niya ang mga taga-baryo, iisa ang sagot, aswang ang dahilan. Hindi niya ito matanggap. Para sa kanya, kathang-isip lamang iyon. Ngunit ang mga titig ng mga tao, ang kanilang takot, at ang kanilang desperasyon, lahat ay nagsasabing totoo ang kanilang pinaniniwalaan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Dra.
Angela mula sa health center, narinig niya ang kakaibang sigaw mula sa kakahuyan. Isang tinig ng isang babae na tila humihingi ng tulong. Napatigil siya, nagdalawang isip kung susundan. Ngunit bago pa man siya makagalaw, dumating si Marco, maihawak na maliit na sulo. Doktora, huwag kang lalapit dyan, babala niya. Hindi tao ang sumisigaw. Napamaang si Angela. Anong ibig mong sabihin? Baka may nangangailangan ng tulong. Hindi mo pa kilala ang lugar na ito, sagot ni Marco na seryoso ang mukha. May mga nilalang na kayang tularan ang tinig ng tao. Kapag sinundan mo, baka hindi ka na makabalik. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dra. Angela ang malamig na kilabot sa kanyang kalamnan. Gusto niyang maniwala na walang ganoong nilalang. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi ni Marco, punang katiyakan, punang babala, ay nag-iwan ng malalim na takot sa kanyang puso. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang hindi inaasahang ugnayan ng dalawa. Sa bawat pasyente, sa bawat kakaibang pangyayari, at sa bawat gabi ng katahimikan na biglang binabasag ng mga sigaw mula sa dilim, magkasama nilang hinaharap ang takot at misteryo. Ngunit hindi alam ni Dra. Angela na ang kanyang pagdating sa baryo ay hindi lamang simpleng misyon ng serbisyo. Isa pala siyang magiging bahagi ng isang mas malalim na laban, isang laban na matagal nang kinahaharap ng baryo, laban sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Ang unang mga alingasngas ng kababalaghan makalipas ang ilang linggo mula nang dumating si Dra. Angela sa baryo, unti-unti na niyang nakikilala ang mga tao at ang kanilang paraan ng pamumuhay. Madali niyang napalapit sa mga bata dahil sa kanyang kabaitan, at sa mga matatanda naman dahil sa kanyang pagiging masinop at maalaga. Ngunit kasabay ng kanyang unti-unting pag-angkop sa baryo, nagsimulang lumitaw ang mga bagay na hindi niya maunawaan. Isang umaga, may dumating na pasyente, isang lalaki na halos wala ng lakas. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga mata ay lumulubog, at ang kanyang katawan ay tila biglang nangayayat. Nagtaka si Dra. Angela, sapagkat sa lahat ng pagsusuri at tanong na kanyang ginawa, walang makitang dahilan ang kanyang isip na pangmedisina. Walang lagnat, walang impeksyon, at walang sakit na tumutugma sa mga sintomas. Habang pinipilit niyang maghanap ng lohikal na sagot, pabulong na nagsalita ang asawa ng lalaki, Doktora, baka po dinayo na naman kami ng mga nilalang sa gabi. Palagi pong may lumalabas na kakaibang ingay sa bubungan namin kapag malalim na ang tulog namin. Kinabukasan, ganyan na siya. Nagulat si Dra. Angela at agad na sumagot, huwag po kayong mag-alala. Hahanapan natin ng gamot ang mister ninyo. Hindi po totoo ang mga pamahiin na iyan. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang paliwanag, dumating si Marco. Tahimik niyang tiningnan ang pasyente, hinawakan ang pulso, at sa kamarahang tumango. May bumisita nga kagabi, mahina niyang sabi. Kailangan nating gumawa ng tapal at magbantay mamayang gabi. Napakunot ang noo ni Angela. Para sa kanya, ang ginagawa ni Marco ay isang anyo ng paniniwalang walang basehan. Ngunit nang makita niya ang pagkabalisa ng asawa ng pasyente, pinili niyang huwag nang kumontra. Kinagabihan, dumaan si Marco sa bahay ni Dra. Angela upang siya'y ayain sa pagbabantay. May dala siyang mga halamang pinulbos, langis, at isang bote na mailamang kakaibang pulbos. Sa kanyang ibang kamay, dala niya ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy at nakatali sa isang pulang tela. Ano ba ang lahat ng iyan? Tanong ni Dra. Angela na halatang nag-aalinlangan. Proteksyon, sagot ni Marco. Kung gusto mong makita ang katotohanan, sumama ka. Dahil sa kanyang pagiging mapanuri at mapangahas, pumayag si Dra. Angela. Nagtungo sila sa bahay ng pasyente at doon naghintay. Tahimik ang gabi. Tanging huni ng kuliglig at hiyaw ng mga kwago ang maririnig. Ngunit bandang hating gabi, nagsimula ang mga kakaibang bagay. Biglang nagsalimbayan ang mga aso sa buong baryo, tila sabay-sabay na nagngangalit at tumatahol. Ang mga manok ay nagtilian kahit hindi pa naman madaling araw. At mula sa bubungan ng bahay ng pasyente, may narinig silang mabigat na yabag, parang may isang nilalang na gumagapang. Nanlaki ang mga mata ni Dra. Angela. Gusto niyang sabihin na baka pusa lang o ibon, ngunit sa bigat ng tunog ng mga yabag, alam niyang hindi iyon maliit na hayop. Bigla siyang kinilabutan nang marinig ang malalim na ungol mula sa bubungan. Itinaas ni Marco ang dala niyang krus at marahang nagbulong ng orasyon.
Ang kanyang boses ay mababa, halos parang hindi tao, at kasabay noon ay ipinahid niya ang pulbo sa paligid ng pintuan at bintana. Tumigil ang mga yabag, at pagkatapos ay isang malakas na kalabog ang narinig mula sa bubungan, parang isang mabigat na katawan ang tumalon pababa at mabilis na nawala sa dilim. Kinabukasan, laking gulat ni Dra. Angela nang makita ang pasyente na mas gumaan ang pakiramdam. Bagamat mahina pa, nakalakad na siya at nakangiti ng kaunti. Sa isip ni Angela, imposibleng gumaling agad ito kung wala siyang naibigay na gamot. Ngunit sa harap ng kanyang mga mata, totoo ang kanyang nasaksihan. Hindi siya mapakali buong araw. Habang abala sa health center, patuloy niyang iniisip ang narinig at nakita kagabi. Pinilit niyang maghanap ng lohikal na paliwanag. Baka psychosomatic lang iyon. Baka nakatulong ang tiwala ng pamilya kay Marco kaya mabilis gumaan ang pakiramdam ng pasyente, bulong niya sa sarili. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi iyon sapat na paliwanag. Makalipas ang ilang araw, sunod-sunod ang mga balitang kumalat sa baryo. May mga alagang baboy na natagpo ang walang laman ang loob, para bang sinipsip ang lahat ng dugo at laman. May mga manok na basta na lamang naglalaho, at sa ibang pagkakataon, mga tao mismo ang nagkakasakit ng biglaan. Nagsimula na ring magkwento ang mga bata. May mga batang nagsasabing may nakikita raw silang anino na lumilipad tuwing kabilugan ng buwan. May mga matanda namang paulit-ulit na nagpapaalala, mag-ingat kayo. Huwag kayong basta lalabas kapag gabi. Babalik na naman sila. Sa mga kwentong iyon, lalong nabahala si Dra. Angela. Pilit niyang iniisip na baka gawa-gawa lamang ang lahat, ngunit ang takot na nakikita niya sa mga mata ng mga tao ay hindi niya kayang baliwalain. Isang gabi, habang nag-ikot si Angela para tingnan ang mga pasyente, napansin niya si Marco na abala sa gitna ng baryo. May hawak siyang maliit na palayok at sinusunog niya ang ilang tuyong dahon na hindi pamilyar kay Angela. Ang usok ay may kakaibang amoy, mahapdi sa ilong ngunit tila nagiging dahilan upang kumalma ang mga aso at tao sa paligid. Bakit mo ginagawa iyan? Tanong ng doktora. Proteksyon para sa buong baryo, sagot ni Marco, hindi siya tinitingnan. Proteksyon laban kanino? Muling tanong ng doktora. Hindi kanino kundi saan. Sa mga nilalang na hindi mo nakikita pero nakamasid sa atin. Napatahimik si Angela. Gusto niyang magtanong pa, ngunit may bahagi ng kanyang sarili ang ayaw nang makarinig ng sagot. At sa mga sumunod na gabi, lalong naging matindi ang kanyang mga karanasan. Isang pasyente ang dinala sa kanya, isang buntis na babae na tila ba biglang nawalan ng malay habang natutulog. Ang kanyang tiyan ay matigas at may mga bakas ng galos sa gilid. Ang mga tao ay halos umiiyak na nagmamakaawa kay Angela na iligtas ang babae at ang kanyang dinadala. Ngunit bago pa man siya makapagsimula ng pagsusuri, dumating si Marco at mabilis na gumuhit ng mga simbolo sa sahig gamit ang abo. Hindi siya basta inatake ng sakit, mariing sabi ni Marco. Pinagnanasaan siya ng mga nilalang. Dito nagsimulang mas lalong mabahala si Angela. Sa kanyang isip, wala pang librong medikal na nagtuturo ng ganitong bagay. Ngunit sa kanyang mga mata, kitang-kita ang desperasyon ng mga tao at ang tiwala nila kay Marco. Sa pagkakataong ito, napilitan siyang aminin sa kanyang sarili, hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng nakikita ko dito. At doon, nagsimula ang mas malalim na alingasngas sa baryo, mga bulong, mga kwento, at mga takot na unti-unting bumabalot sa lahat. Ang pagbabalik ng takot sa baryo mula nang makita ni Dra. Angela ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari, ang biglang paggaling ng mga pasyente matapos ang mga ritual ni Marco, ang mga kakaibang tunog sa bubungan, at ang buntis na muntik ng mapahamak, unti-unti na siyang kinain ng pagdududa. Sa kanyang puso, gusto pa rin niyang kumapit sa lohika at siyensya. Ngunit sa kanyang mga mata at tenga, hindi niya maikakaila na mayroong kakaiba sa baryong iyon. At hindi nagtagal, mas lalong lumala ang mga kaganapan. Mga misteryosong pagkawala nagsimula ang lahat sa mga alagang hayop. Isang umaga, nagising ang buong baryo na walang laman ang kulungan ng isang pamilya ng baboy. Ang mga haligi ng kulungan ay tila winasak ng napakalakas na puwersa, at sa lupa ay may mga bakas ng paa, hindi paa ng tao, hindi rin paa ng hayop na kilala nila. Malalaki, mahahaba at tila ba may matutulis na kuko. Hindi ito gawa ng ordinaryong hayop, bulong ng isa sa mga matatanda. Bumalik na naman sila.
Sumunod na mga araw, manok naman ang nawala sa isang kabahayan, pagkatapos ay isang kambing. Lahat ng alaga, natagpuan na lamang ang mga buto na walang laman at tuyong-tuyo, parang sinipsip hanggang huling patak ng dugo. Ngunit ang higit na nagpatindig ng balahibo ng lahat ay nang mawala ang isang bata. 5 taong gulang lamang, anak ng isang magsasaka, na huling nakitang naglalaro malapit sa bukirin bago lumubog ang araw. Kinagabihan, narinig daw ng pamilya ang mahahabang iyak mula sa kagubatan, ngunit nang maghanap sila kinabukasan, wala silang natagpuan kundi ang isang tsinelas ng bata at bakas ng dugo sa damuhan. Dito na nagsimula ang matinding sindak sa buong baryo. Ang mga tao ay halos ayaw nang lumabas sa kanilang bahay pagdating ng dilim. Ang mga bata ay mahigpit na binabantayan at ang mga alagang hayop ay pinapasok na rin sa loob ng bahay. Ang paglalapit ng loob ni na Marco at Dra. Angela, dahil sa lumalalang sitwasyon, mas madalas nang magkasama si Marco at Dra. Angela. Kahit madalas pa rin silang magtalo, lalo na kapag hindi tugma ang kanilang pamamaraan sa paggamot, unti-unti na ring natututo si Angela na makinig. Isang gabi, habang binabantayan nila ang buntis na pasyente, nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Bakit mo ginagawa ito, Marco? Tanong ni Angela habang nakatitig sa apoy ng gasera. Hindi ka naman bayad ng gobyerno, hindi ka rin doktor. Pero parang mas malaki pa ang pananagutan mo sa mga tao rito. Sandaling natahimik si Marco bago sumagot. Lumaki ako dito. Ang pamilya ko ang isa sa mga nagtatanggol sa baryo laban sa mga nilalang na ito. Bata pa lang ako, natuto na akong mag-orasyon, gumamit ng halamang gamot at makipaglaban kung kinakailangan. At ngayon, ako na lang ang natira. Napatingin si Angela sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin ikaw na lang ang natira? Mariin ang titig ni Marco, puno ng bigat at sakit. Pinatay sila ng mga aswang. Ang tatay ko, sinunggaban habang nagbabantay sa bukid. Ang nanay ko, hindi na nakita matapos ang isang gabi ng kabilugan ng buwan. Ako lang ang nakaligtas. Hindi agad nakasagot si Angela. Para sa kanya, mahirap tanggapin ang mga sinabi ni Marco, ngunit nakikita niya sa mga mata nito ang katotohanan. Isang sugat na sariwa pa rin hanggang ngayon. Ang bumabalik na takot habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, mas lalong nakikita ni Angela ang realidad ng baryo. Ang takot ng mga tao ay hindi simpleng pamahiin, kundi bunga ng mga karanasang paulit-ulit na nangyayari sa kanila. Tuwing gabi, maririnig ang mga aso na humahabol, ngunit biglang titigil, para bang biglang natigilan sa harap ng isang hindi nakikitang nilalang. May mga pagkakataong ang hangin mismo ay tila bumibigat, at ang mga ibon ay sabay-sabay na nagliliparan kahit wala namang bagyo. May isang matanda ring lumapit kay Angela at nagbabala, Doktora, mag-ingat ka. Dayo ka rito. Ikaw ang madalas na pinupuntirya ng mga nilalang, lalo na kung bago ka sa kanilang paningin. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya iyon, ngunit hindi rin niya kayang isantabi. Dahil sa mga gabing sumunod, ramdam niya ang malamig na titig ng dilim na tila nakasunod sa bawat hakbang niya. Ang gabi ng takot dumating ang isang gabi na hindi niya malilimutan. Habang nakaupo siya sa loob ng health center, pinoproseso ang kanyang mga tala, bigla siyang nakarinig ng tunog sa bubungan, mabigat, parang mailumalakad. Kinabahan siya at agad lumabas upang silipin, ngunit wala siyang nakita. Maya-maya, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa gilid ng gusali. Lumapit siya, dala ang flashlight, at nang itutok niya ang ilaw, sandaling nasilayan ang isang aninong mabilis na gumapang papunta sa likod ng gusali. Napalunok siya, nanginginig ang tuhod. Baka tao lang iyon, pilit niyang binubulong sa sarili. Ngunit nang marinig niya ang mababang ungol, isang ungol na parang galing sa hayop at tao na pinagsama, hindi na siya nakapagsalita. Mabuti na lamang at biglang dumating si Marco, dala ang kanyang sulo at krus na kahoy. Kaagad niyang pinapahid ang pulbo sa paligid ng health center, at nang matapos siya ay marahas niyang inusal ang kanyang orasyon. Pagkatapos ng ilang saglit, nawala ang kakaibang ingay. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam nilang may umaaligid pa rin sa kadiliman. Ang lumalalim na misteryo kinabukasan, kumalat agad ang balita sa baryo. Lalong lumakas ang takot ng mga tao. Ang ilan ay nagsimulang magbalot ng gamit at nagsabing aalis na lamang sila bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang kanilang buhay. Ang iba na may mas nagdikit-dikit bilang pamilya at halos hindi na lumalabas ng bahay. Si Dra.
Angela, sa kabila ng kanyang tapang, ay nagsimulang magtanong sa sarili. Kung totoo nga ang mga nilalang na ito, sapat ba ang kaalaman ko para makaligtas? Paano kung tama si Marco? Paano kung kailangan kong tanggapin na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham? At habang siya ay nagmumuni-muni, isang matandang babae ang biglang lumapit sa kanya. May dala itong lumang tela at ibinigay sa kanya. Ito, doktora, sabi ng matanda. Suotin mo palagi. Proteksyon iyan laban sa masasamang nilalang. Hindi alam ni Angela kung tatanggapin ba niya ito o hindi. Ngunit nang makita niya ang pagkabalisa sa mga mata ng matanda, marahan niyang kinuha ang tela at isinuksok sa kanyang bulsa. Sa mga gabing iyon, unti-unti nang lumilinaw kay Dra. Angela, ang katotohanan, ang takot ay bumabalik sa baryo. Hindi ito basta alamat lamang. Isa itong realidad na matagal nang binubuno ng mga tao roon at ngayon, siya mismo ay nadadamay na rin. At sa kanyang puso, unti-unti na ring sumisibol ang isang bagay, hindi lamang takot, kundi ang pagnanais na malaman ang totoo, kahit ano pa ang kapalit. Ang unang pag-atake ng mga aswang lumipas ang ilang araw na tila ba mas lumalalim ang takot sa baryo. Hindi na simpleng mga bulong at anino lamang ang naririnig at nakikita, kundi mga hayagang palatandaan ng presensya ng mga nilalang na kinatatakutan ng lahat. Ang mga gabi ay punang ingay ng mga aso, huni ng mga ibon na tila umiiyak, at mga sigaw na minsan ay hindi mawari kung galing sa tao o hayop. Ngunit dumating ang isang gabi na nagsilbing pinakamalaking pagsubok ng baryo, ang unang harapang pag-atake ng mga aswang. Ang gabi ng malakas na bagyo noong gabing iyon, nagbabanta ang isang bagyo. Ang langit ay balot ng maiitim na ulap at ang hangin ay humahampas sa mga bubong na pawid ng bawat bahay. Ang ulan ay tila walang tigil na bumubuhos, animoy naghugas ng lahat ng dumi at kasamaan. Ngunit kasabay ng unos, dumating ang mas mabigat na panganib. Si Dra. Angela ay nasa health center, nakabantay sa ilang pasyente, kabilang ang buntis na dati nilang inalagaan. Kasama niya si Marco na hindi lumalayo sa kanyang paningin, sapagkat alam niyang ang gabi ng unos ay kadalasang gabi ng mga nilalang. Doktora, bulong ni Marco habang pinapahid ang abo sa paligid ng mga bintana, maghanda ka. Hindi ordinaryong gabi ito. Pinilit mumiti ni Angela, bagamat mabilis ang tibok ng kanyang puso. Baka naman dahil lang sa bagyo, kaya nag-iiba ang kilos ng mga hayop at tao. Ngunit bago pa siya makatapos, isang malakas na kalabog ang gumimbal sa kanilang pandinig. Tumama ito sa bubungan ng health center. Sumunod ay ang pagaspas ng tila malalaking pakpak at isang ungol na nagpatindig ng balahibo ng lahat ng naroroon. Ang pagdating ng mga nilalang ay dumating na sila, mariing sabi ni Marco, sabay hawak sa kanyang kahoy na krus. Biglang nag-ingay ang mga aso sa labas, ngunit ang kanilang mga tahol ay biglang naputol, kasunod ang nakakapangilabot na iyak. Sinilip ni Angela ang bintana, at sa kabila ng malakas na ulan at kulog, saglit niyang nasilayan ang isang nilalang na nakaluhod sa lupa, mumangasab sa isang aso. Ang kanyang balat ay kulay abo, mahahaba ang kuko, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na pula. Napalayo siya agad sa bintana, nanginginig at halos mawala ng hininga. Diyos ko, totoo nga, bulong niya sa sarili. Sa labas, mas marami pang anino ang nagsulputan. Ang ilan ay gumagapang sa bubungan, ang iba ay umiikot sa paligid ng health center na para bang nagbabantay ng pagkakataong makapasok. Ang labanan, doktora, hawakan mo ito, sabi ni Marco, sabay abot ng isang maliit na bote ng langis na may amoy na matapang. Ano ito? Tanong ni Angela. Langis na gawa sa halamang panlaban sa kanila. Kung lalapit sila, ibuhos mo. Hindi na siya nakatanggi. Hinawakan niya ang bote habang si Marco'y nagsimulang mag-orasyon. Ang kanyang tinig ay malakas, tumatago sa ugong ng bagyo at kulog. Sa bawat salitang kanyang binibigkas, napapaatras ang mga aninong nasa labas. Ngunit hindi nagtagal, isa sa mga nilalang ang biglang tumalon sa bubungan at pilit na bumababa sa butas ng kisam. Mabilis na kumilos si Marco. Kinuha niya ang isang piraso ng kawayan na may nakaukit na mga simbolo at tinutok sa nilalang. Sumirit ito ng malakas na sigaw, kasabay ng pagkatalsik nito pabalik sa bubungan. Ngunit sa pagbagsak nito ay nagsilbing hudyat iyon sa iba pang aswang na sabay-sabay na sumugod. Sa labas, ramdam na ramdam nila ang mga kamao at kuko na kumakalabog sa dingding at bintana. Ang mga pasyente ay nagsisigawan at si Angela ay halos mawala ng lakas.
Ngunit sa gitna ng kaguluhan, kinailangan niyang kumilos. Isang batang babae ang biglang nag-hysterical at tumatakbo papunta sa pinto. Mabilis na hinabol ni Angela, sabay buhos ng langis sa sahig na malapit sa pasukan. Pagkasunod na segundo, isang kamay na may matutulis na kuko ang halos makadakma sa bata, ngunit nang madapuan ng langis, parang nasunog ito at umatras na maihalakhak na puno ng galit. Ang unang pagkatalo sa gitna ng matinding laban, napansin nilang ang isa sa mga pasyente, ang buntis, ay tila nag-aagaw buhay. Mahigpit ang kapit nito sa tiyan, at ang kanyang mga mata ay tila nawawala sa ulirat. Marco! Tulungan mo siya, sigaw ni Angela habang sinusubukang hawakan ang buntis. Lumapit si Marco at agad na naglatag ng abo sa paligid ng higaan. Sabay sabing may diin, gusto nilang kunin ang dinadala niya. Hindi natin sila dapat hayaang makalapit. Ngunit habang inorasyonan niya ang paligid, isang napakalakas na kalabog ang yumanig sa buong health center, isang aswang ang nakapasok sa bintana, mabilis at mabagsi. Hindi nagdalawang isip si Angela. Kumuha siya ng matigas na kahoy mula sa mesa at buong lakas na hinampas ang nilalang. Bagamat natamaan, agad itong bumangon, ngumisi na may ipinapakitang matutulis na ngipin, at muntik na siyang lapain kung hindi lang dumating si Marco na tinusok ito gamit ang kawayan na may ukit. Isang napakalakas na sigaw ang lumabas mula sa aswang at agad itong naglaho sa hangin. Ngunit iniwan nito ang malinaw na babala, babalikan namin kayo, ang matapos ng unos ng matapos ang bagyo, sabay ding naglaho ang mga nilalang. Tahimik ang paligid, ngunit ang mga bakas ng kanilang pag-atake ay nanatili. Ang bubong ng health center ay halos masira, ang mga dingding ay puno ng galos, at ang ilang pasyente ay halos mawalan ng malay sa sobrang takot. Si Angela ay nakaupo sa gilid, nanginginig pa rin habang hawak ang bote ng langis. Hindi niya akalain na aabot sa ganoon ang kanyang karanasan. Salamat, mahina niyang sabi kay Marco. Kung wala ka baka wala na kami. Umiti lamang si Marco, bagamat halatang pagod na pagod. Ito pa lang ang simula, doktora. Huwag kang matakot dahil hindi pa tapos ang laban. Sa unang pagkakataon, hindi na kumontra si Angela. Hindi na siya nagsabing gawa-gawa lamang iyon o epekto lang ng imahinasyon. Sa kanyang mga mata, malinaw na malinaw, totoo ang mga aswang. At higit pa rito, alam niyang darating ang panahon na siya mismo ihaharap sa kanila, hindi bilang doktora lamang, kundi bilang isang kasama ni Marco sa laban. Ang lihim ng binatang manggagamot matapos ang nakapangingilabot na gabing iyon ng bagyo at unang pag-atake ng mga aswang, hindi na naging katulad ng dati ang baryo. Ang katahimikan ng mga tao ay napalitan ng mas matinding pangamba. Kahit araw ay parang may dilim na nakabalot sa kanilang mga mukha. Ang mga bata ay bihira ng makalabas at ang mga matatanda na maihindi na umaalis sa tabi ng kanilang mga anting-anting at mga orasyon. Ngunit higit sa lahat, nag-iba rin ang pananaw ni Dra. Angela. Hindi na niya kayang itanggi ang kanyang nakita. Ang mga aninong lumilipad sa dilim, ang mga matutulis na kuko at pangil, ang amoy ng dugo na sumisingao habang hinahabol sila ng mga nilalang, lahat iyon ay pumasok sa kanyang gunita na hindi na mabubura. At mula sa gabing iyon, nagsimula siyang magtanong, sino ba talaga si Marco? Ang paghahanap ng katotohanan isang umaga, habang inaayos ni Angela ang kanyang mga tala sa health center, napansin niya si Marco na abalang naglalagay ng mga dahon at langis sa isang maliit na kahon. Mapapansin ang kanyang seryosong mukha, na wari may tinatagong bigat. Marco, wika ni Angela, pwede ba kitang makausap sandali? Tumango si Marco at tumigil sa ginagawa. Ano iyon, doktora? Umupo si Angela sa tabi niya. Kailangan kong malaman sino ka ba talaga? Hindi normal ang kaalaman mo. Ang tapang mo, pero higit pa roon, alam mo ang bawat kilos ng mga nilalang na iyon. Para bang matagal mo na silang kilala? Napabuntong hininga si Marco. Matagal siyang natahimik bago nagsalita. May mga bagay na hindi ko dapat ibinabahagi. Ngunit ngayong ikaw mismo ay naging saksi, marahil panahon na para malaman mo. Ang nakaraan ni Marco ikinuwento ni Marco ang kanyang kabataan. Ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga albularyo at manggagamot. Ang kanilang angkan ay kilala sa buong rehiyon bilang mga tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng gabi, hindi lamang aswang, kundi iba pang engkanto at maligno. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang orasyon ng aking ama tuwing gabi. Lagi siyang gising tuwing kabilugan ng buwan.
Lagi siyang may hawak na krus at langis. Sabi niya, hindi lang tao ang dapat nating alagaan, kundi pati ang kaluluwa ng baryo. Ngunit isang gabi, nang siya ay 10 taong gulang, dumating ang isang matinding pagsubok. Habang natutulog siya, nagising siya sa sigaw ng kanyang ina. Sa dilim ng kanilang bahay, nakita niyang nilalabanan ng kanyang ama ang isang nilalang, matangkad, may mahahabang kuko, at may mapulang mata. Sa kanyang mga mata, nakita niyang tinusok ng ama ang nilalang ng kawayan na may ukit, ngunit bago tuluyang naglaho ang halimaw, nagawa nitong dapuan ang kanyang ina. Nakita ko kung paano naglaho si nanay. Hinila siya palabas at hindi na namin siya muling nakita. Ang tatay ko naman, ilang linggo ang lumipas, nagkasakit at tuluyang namatay. Sabi ng mga matatanda, kinain ng sumpa ng aswang. Simula noon, si Marco na lamang ang natira sa kanilang pamilya. Sa murang edad, kinailangan niyang aralin ang lahat ng iniwan ng kanyang mga magulang, mga orasyon, mga gamot at mga lihim na kaalaman. Siya ang naging bagong imanggagamot din ng baryo, kahit bata pa. Ang lihim na pinaglalabanan nakatitig si Angela kay Marco habang nagkukwento ito. Kitang-kita niya ang bigat ng alaala sa mga mata ng binata. Marco, mahinahon niyang tanong, bakit hindi ka umalis? Kung ganoon kapanganib ang buhay mo rito, pwede mo namang piliin na mamuhay sa syudad. Yumiling si Marco. Kung aalis ako, sino ang magtatanggol sa mga tao rito? Ang dugo ng aking pamilya ay isinumpa na maging tagapagtanggol laban sa kanila. Hindi ko kayang talikuran iyon. At may isang dahilan pa. Napakunot ang noo ni Angela. Ano iyon? Saglit na tumahimik si Marco bago nagsalita ng mababa, may utang akong dapat bayaran. Ang aswang na pumatay sa aking ama at kumuha sa aking ina, hindi pa siya tapos. Nararamdaman kong siya ang pinuno ng mga nilalang na bumabalik ngayon. At hanggat hindi ko siya napapabagsak, hindi ako titigil. Nabigla si Angela. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang galit at paghihiganti sa mga mata ni Marco. Hindi lamang ito simpleng tungkulin para sa baryo, ito'y isang personal na laban. Ang pagbabago kay Angela habang nakikinig, unti-unting nag-iba ang pananaw ni Angela. Noon, tinatawanan lamang niya ang mga pamahiin, itinuturing na walang saysay ang mga paniniwala ng matatanda. Ngunit ngayon, sa harap ng kwento ni Marco at ng mga karanasang nasaksihan niya mismo, hindi na niya kayang ipagkaila. Marco, wika niya, kung ganoon kalalim ang laban na ito paano ako makakatulong? Napatingin si Marco sa kanya, tila nagulat sa kanyang tanong. Hindi mo kailangang sumali, doktora. Ang laban na ito ay laban ng aking pamilya, laban ko. Umiling si Angela. Hindi. Hindi na ako pwedeng tumalikod. Nakita ko ang takot ng mga tao at nakita ko rin ang tapang mo. Kung magtatago ako sa likod ng siyensya at iiwas, magiging kasing laki rin ang kasalanan ko ang pagkamatay ng mga inosente. Isa pa doktor ako. Ang tungkulin ko'y magligtas ng buhay kahit sino pa ang kalaban. Tumahimik si Marco bago unti-unting ngumiti. Kung ganoon, handa ka na sa katotohanan. Ang lihim na sandata ipinakita ni Marco kay Angela ang isang maliit na bowl na nakatago sa kanyang bahay. Sa loob nito ay naroon ang iba't ibang gamit, mga krus na kahoy, mga bote ng langis, mga halamang pinatuyo, at isang mahabang kawayan na may nakaukit na mga sinaunang simbolo. Ito ang mga iniwan ng aking ama. Lahat ng kaalaman na maaaring gamitin laban sa kanila, nasa loob nito. Ngunit hindi lahat ay kayang ipaliwanag ng mga salita. Kailangan mong maranasan mismo. Kinuha ni Marco ang isang maliit na krus at iniabot kay Angela. Simula ngayon, dalhin mo ito palagi. Hindi ito ordinaryong cross. Pinagpala ito ng mga orasyon ng aking ama. Hindi ito magtataboy ng masama kung hindi ka naniniwala, kaya kailangan mong paniwalaan ang iyong sarili. Tinanggap ni Angela ang krus, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Hindi lamang siya basta dayong doktora. Sa kanyang mga kamay ngayon, hawak niya ang kapiraso ng kasaysayan at laban ng isang pamilya na buong pusong nagsakripisyo para sa baryo. Ang lalong lumalalim na banta, ngunit habang lumalalim ang kanilang pagkakaunawaan, lalo ring lumalakas ang presensya ng mga aswang. Kinagabihan, narinig nila ang malakas na iyak ng isang sanggol mula sa isang bahay sa dulo ng baryo.
Dali-dali silang pumunta at doon nila natagpuan ang isang pamilya na halos magluksa na. Ang sanggol ay biglang nagkasakit, nangingitim ang balat at halos hindi makahinga. Agad na kumilos si Angela, gamit ang kanyang mga medikal na kaalaman. Ngunit nang makita niya si Marco na nagsunog ng halamang bayabas at nagdasal ng orasyon, doon niya napansin na mas bumilis ang paghinga ng bata. Hindi lang sakit ito, wika ni Marco. Isa itong palatandaan. Ibig sabihin, mayroong isa sa mga nilalang na nakapaligid na mas malakas kaysa sa iba. Napatingin si Angela sa kanya at sabay silang natahimik. Ang parehong iniisip, hindi pa ito ang rurok ng laban. Ang pinuno ng mga aswang ay paparating na. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Angela sa tabi ni Marco, hawak ang krus na bigay nito, hindi niya maiwasang mapaisip, handa ba talaga ako? Kaya ko bang harapin ang dilim kasama siya? Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi na siya kailanman urong. Ang pagbagsak ng dayong doktora sa bitag makalipas ang ilang araw mula nang mailigtas nila ang sanggol, unti-unting bumalik ang kaunting sigla ng baryo. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may namumuong panganib na hindi nakikita. Hindi iyon basta ordinaryong mga aswang na naglalakbay sa gabi, kundi isang mas mapanlinlang na nilalang, ang mismong pinuno na matagal nang kinatatakutan ni Marco. Hindi alam ni Dra. Angela na siya mismo ang magiging susunod na puntirya. Ang paanyaya isang hapon, habang nag-aasikaso siya ng mga pasyente sa maliit na health center, dumating ang isang babae. Nakabarong ang babae at maayos ang ayos, parang hindi taga-baryo. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at ang mga matay tila malalim na asul na nakakahipnotismo. Doktora Angela, tanong nito, may ngiti sa labi. Opo, ako po. Ano pong maitutulong ko sa inyo, sagot niya. Lumapit ang babae, mabagal at parang may musikang sumusunod sa bawat kilos. Ako si Aling Celia, mula sa kabilang bayan. Narinig ko ang galing mo sa paggagamot. Mayroon akong kapatid na may sakit. Naisa na naming hingin ang iyong tulong. Agad namang tumugon si Angela. Isa sa kanyang panata bilang doktor ay hindi tumatanggi sa nangangailangan. Ngunit bago siya makasagot ng formal, napansin niya ang kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Ang ibang pasyente sa health center ay biglang natahimik, parang kinikilabutan. Ang babala ni Marco bago pa man siya makasama sa babae, dumating si Marco. Pawis na pawis siya, tila nagmamadali. Agad niyang hinawakan ang braso ni Angela. Dra, huwag kang pupunta, bulong nito sa kanya. Nagulat siya. Bakit naman, Marco? May sakit na nangangailangan. Hindi ba tungkulin ko iyon? Matalim ang tingin ni Marco kay Aling Celia. Hindi siya basta tao. Ramdam ko. Isa siya sa kanila. Napakunot ang noo ni Angela. Paano ka nakakasiguro? Mumisi si Celia, tila natutuwa sa sinabi ni Marco. Ah, binata. Ang bilis mong makahalata. Ngunit doktor siya, hindi ba tungkulin niyang magligtas ng buhay? Kung natatakot ka, hayaan mo siyang samahan ako. Nag-init ang dugo ni Marco, ngunit hindi niya mapigilan si Angela na sumama. Marco, mariing sabi ni Angela, kung may kapatid siyang may sakit, hindi ko kayang tumanggi. Sasama ako. Kung kinakailangan, sumama ka na rin. At iyon ang naging simula ng bitag. Ang madilim na bahay sumama si Angela kay Celia, kasama si Marco. Lumakad sila sa kakahuyan na hindi pa napupuntahan ni Angela. Habang lumalalim ang kanilang nilalakaran, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang kaluskos na mga dahon, parang patay ang paligid. Dinala sila ni Celia sa isang lumang bahay na yari sa kahoy. Malaki ito, ngunit halatang matagal nang hindi tinitirhan. Ang mga bintana ay may kurtinang itim, at sa paligid nito ay may mga halamang hindi kilala ni Angela, may amoy na mabaho, parang nabubulok na karne. Dito nakahiga ang aking kapatid, wika ni Celia, itinuro ang loob. Pagpasok nila, agad na naamoy ni Angela ang matapang na amoy ng dugo. Sa gitna ng sala, may nakahigang lalaki, maputla, halos wala ng buhay. Agad siyang lumapit at kinuha ang pulso nito. Mahina, ngunit buhay pa. Marco, tulungan mo akong ayusin siya, mabilis na utos ni Angela. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang naninigas si Marco. Nakataas ang kamay nito, hawak ang isang maliit na krus, nakatutok kay Celia.
Ang pag-amin ni Celia umisi si Celia at unti-unting nagbago ang anyo. Ang kanyang maputing balat ay nagkulay abong parang abo, ang kanyang mata ay naging pula, at ang kanyang mga kuko'y humaba na tila patalim. Napakatalino mo nga, Marco. Ngunit huli na. Ang dakilang doktora na inyong pinoprotektahan ay napasok na sa aking bitag. Napatayo si Angela, nanginginig. Ano nang ibig mong sabihin? Bakit mo ako dinadala rito? Tawa lamang ang sagot ni Celia. Ikaw ang dayo. Ikaw ang pinili naming maging tulay. Ang dugo mo, doktora, ay mailakas na hindi mo alam. Hindi ka tulad ng mga taga-baryo. Ang lahi mo'y malinis at hindi pa nadungisan ng sumpa. Kapag nakuha namin ang iyong dugo, mas lalo kaming magiging makapangyarihan. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Angela. Napatingin siya sa nakahigang lalaki, ngayon ay napansin niyang hindi pala ito sugatan, kundi parang nilikha lamang bilang pain. Ang sugat nito'y hindi natural, kundi gawa-gawa upang linlangin siya. Ang pag-atake bago pa makagalaw si Angela, biglang bumukas ang pinto at nagsulputan ang tatlong nilalang, mga aswang na nag-aanyong tao kanina. Lahat sila ay may mapupulang mata at matutulis na pangil. Marco, sigaw ni Angela, ngunit alam niyang napapaligiran na sila. Agad na kumilos si Marco. Inilabas niya ang kanyang kawayan na may ukit na simbolo at isinibat ito sa isa sa mga aswang. Sumigaw ang nilalang, nagsabog ng amoy na bubulok na laman bago naglaho. Ngunit dalawa pa ang sumugod. Hinarap sila ni Marco, ngunit si Celia ay lumapit kay Angela. Doktora, bulong nito na tila nanunuot sa kanyang utak, alam mong hindi mo sila matatalo. Sumama ka na sa amin. Gagawin kitang higit pa sa isang doktor, magiging tagapagligtas ka ng aming lahi. Nanginginig si Angela. Ang isip niya ay nagugulo, ngunit mariin niyang hinawakan ang krus na ibinigay ni Marco. At bigla niyang naramdaman ang init mula rito, parang apoy na sumusunog sa palad niya. Ang pagbagsak ngunit bago pa niya maitaboy si Celia, may isa sa mga aswang ang nakalusot kay Marco at mabilis na umatake. Isang matalim na kuko ang tumama sa balikat ni Angela, at agad siyang napahando sa isasahig. Angela, sigaw ni Marco habang pinagtataboy ang mga halimaw. Ramdam ni Angela ang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang sugat. Ngunit higit pa roon, may kakaibang init na parang apoy na gumagapang sa kanyang ugat. Para bang may laso na unti-unting sumisira sa kanyang katawan. Ngumisi si Celia. Ayan na. Unti-unti ka nang magiging amin. Wala nang makakapigil. Ang huling nakita ni Angela, bago siya mawala ng malay ay ang mukha ni Marco, punong-puno ng galit at takot, habang hawak siya sa kanyang mga bisig at patuloy na lumalaban sa kabila ng mga halimaw na nakapaligid. Ang lihim na sugat nagising si Angela makalipas ang ilang oras. Nasa loob na siya ng bahay ni Marco, nakabalot ang kanyang sugat ng halamang pinaghalo sa langis. Ngunit dama pa rin niya ang init na gumagapang sa kanyang katawan, tila isang sumpa na mahirap alisin. Marco, mahina niyang wika. Agad siyang nilapitan ni Marco, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Pasensya ka na, Dra. Hindi kita naprotektahan. Nahulog ka sa kanilang bitag. At ang sugat na iyon hindi ordinaryong sugat. Isa iyong tanda ng pag-angkin. Nanlamig si Angela. Ano nang ibig mong sabihin? Marco, may pag-asa pa ba ako? Mariing tumingin si Marco sa kanya, bago nagsalita ng mabigat. Kung hindi natin madadaig ang pinuno nila, unti-unti kang magiging isa sa kanila. At doon niya naramdaman ang pinakamalalim na takot. Hindi na lang siya basta dayong doktora na saksi sa laban, ngayon, siya mismo ang nasa bingit ng pagiging isa sa mga nilalang na kanyang kinatatakutan. Ang huling labanan laban sa pinuno ng aswang ang bangungot sa gabi mula nang masugatan si Dra. Angela ng kuko ng aswang, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang pulang mga mata ni Celia at naririnig ang kanyang bulong. Magiging isa ka sa amin, wala ka ng takasdi. Nagigising siya sa pawis, humahabol ang hininga, at dama ang kirot ng sugat sa kanyang balikat na parang nagbabaga. Kahit anong dami ng halamang gamot at orasyon na inilagay ni Marco, hindi pa rin ito tuluyang humuhupa. Marco, sabi niya isang gabi habang nakaupo sa gilid ng papag, hanggang kailan ko kakayanin ito? Ramdam kong may pumapasok sa akin. Parang may tinig sa loob ng aking isip na hindi akin. Malungkot ang tingin ni Marco, ngunit matatag ang kanyang sagot.
Kaya mong labanan, Dra. Hindi pa sila nagtatagumpay. Pero kailangan na nating harapin ang kanilang pinuno. Hanggat buhay siya, hindi ka lubusang makakalaya. Ang pagpapasya kinabukasan, ipinatawag ni Marco ang mga matatanda ng baryo. Nagtitipon sila sa isang kubo sa ilalim ng malaking puno ng balete, ang lugar kung saan madalas magpulong ang mga tagapagtanggol ng baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Hindi na natin maaaring ipagpaliban, sabi ni Marco. Ang pinuno ng mga aswang ay naririto na. Si Celia ang kanilang mukha, ngunit maihigit pang nilalang na nasa likod niya. Kung hindi natin sila haharapin ngayon, isa-isa tayong mauubos. Isa sa mga nakakatanda, si Lolo Pido, ang nagsalita. Matagal ko nang alam ang tungkol sa pinunong iyon. Siya ang tinatawag nilang ama ng kadiliman. Isa siyang aswang na hindi tumatanda, pinaghaharian ang lahat ng lahi ng mga halimaw. Mula pa noong panahon ng mga Kastila, naninirahan na siya sa kabundukan. Kung si Dra. Angela ay tinamaan ng kanyang sumpa, ibig sabihin, siya ang susunod na aalipinin. Napatitig ang lahat kay Angela. Bagaman natatakot siya, pinilit niyang tumayo at magsalita. Kung ganoon, mas lalo akong dapat lumaban. Hindi ako pwedeng manatili na biktima lamang. Kung ang dugo ko nga ang kanilang gusto, gagamitin ko ito bilang sandata para ilabas sila. Nagulat ang lahat sa kanyang tapang. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, nanginginig siya sa kaba, sapagkat alam niyang totoo ang banta ng sumpa. Ang paglalakbay sa gabing iyon, nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo sa kabundukan. Kasama ni Marco at Angela ang ilang piling kabataan ng baryo na may alam sa mga sinaunang orasyon. Bawat isa ay may dalang krus na kawayan, bote ng banal na langis, at mga sibat na binabad sa asin at langis ng niyog. Habang papalapit sila sa tuktok, naramdaman ni Angela ang bigat sa kanyang katawan. Ang sugat sa kanyang balikat ay muling kumirot at ang kanyang paningin ay nagiging malabo. Marco, parang may humihila sa akin, bulong niya habang halos matumba. Agad siyang inalalaya ni Marco. Huwag kang bibigay, Dra. Malapit na tayo. Kung makapasok tayo sa kanilang pugad, doon natin matatapos ito. Ngunit habang papalapit sila, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno ay nagkulay itim, ang hangin ay nag-amoy bulok na karne, at ang lupa ay naglalagablab na parang apoy. Ang pugad ng kadiliman sa wakas, nakarating sila sa isang kuweba na napapalibutan ng mga aninong gumagalaw. Doon, nakita nila si Celia, ngayon ay nakaupo sa isang bato, may hawak na mangkok ng dugo. Dumating na kayo, nakangising wika ni Celia. At kasama pa ang ating pinakaasam. Mula sa kailaliman ng kuweba, lumabas ang isang nilalang na hindi mawari ang anyo, matangkad, balot ng itim na usok, at ang kanyang mga matay apoy na pula. Ang kanyang tinig ay umalinggaw na parang libo-libong boses. Dugo ng dalisay, dugo ng dayo sa wakas, makakamit ko na ang walang hanggang lakas. Nang makita ito ni Angela, nanlumo siya. Ang tinig na nilalang ay siya ring tinig na bumubulong sa kanyang isip gabi-gabi. Ang labanan ngayon na, sigaw ni Marco. Sabay-sabay nilang itinapon ang mga bote ng banal na langis at asin sa paligid, na lumikha ng apoy na parang pader sa bungad ng kuweba. Sumugod ang mga aswang na nagkukubli sa dilim, ngunit sinalubong sila ng sibat at orasyon ng mga kabataan. Samantala, hinarap ni Marco ang mismong pinuno. Itinaas niya ang kanyang sibat, ngunit bago pa ito maitama, biglang nawala sa kanyang paningin ang nilalang. Lumitaw ito sa kanyang likuran at sinunggaban siya. Marco, sigaw ni Angela. Agad niyang dinampot ang isang sibat at sinubukang itarak, ngunit bago pa niya magawa, naramdaman niyang humigop ng lakas ang sugat sa kanyang balikat. Ang kanyang katawan ay parang pinipilit na sumama sa nilalang. Umisi ang pinuno. Hindi mo na ako kayang labanan, doktora. Isa ka na sa amin. Ang pagsubok kay Angela, ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang pumasok sa isipan ni Angela ang lahat ng taong kanyang tinulungan, ang batang nailigtas nila, ang mga pasyente sa baryo, at ang tiwala ng mga taong naniniwala sa kanya bilang manggagamot. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Mahigpit niyang hinawakan ang krus na ibinigay ni Marco, pinisil ng todo hanggang dumugo ang kanyang palad. At mula sa kanyang dugo, isang liwanag ang biglang sumiklab, parang apoy na sumusunog sa dilim. Ang pinuno ay sumigaw. Hindi maaari. Hindi ka maaaring maging kalaban namin. Ngunit hindi tumigil si Angela.
Sa lakas ng kanyang pananalig at tapang, itinarak niya ang sibat sa katawan ng nilalang. Ang pagbagsak ng pinuno, isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong kuweba. Ang mga aswang na nakapalibot ay nagsigawan at naglaho sa usok. Ang pinuno, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ay dahan-dahang natupok sa liwanag na nagmumula sa dugo ni Angela at sa sibat ni Marco. Bago tuluyang maglaho, tumingin ito kay Angela at nagsambit ng sumpa. Hindi pa ito ang katapusan, ikaw at ang iyong lahi ay habang buhay na magiging target, at tuluyan itong naglaho, kasabay ng pagbagsak ng kuweba. Ang pagkakaligtas, nagising si Angela sa labas ng bundok, hawak-hawak pa rin ni Marco. Ang sugat sa kanyang balikat ay wala na, ngunit naiwan ang isang itim na peklat, paalala ng sumpa. Dra, tapos na, sabi ni Marco, nangingilid ang luha. Nailigtas natin ang baryo. Naitaboy natin ang kadiliman. Ngumiti si Angela, bagaman alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Marco. Ngunit alam kong darating pa sila. At kung mangyayari iyon, handa na ako. Hindi na ako basta dayong doktora, isa na akong bahagi ng laban. At sa pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng tuwa at pasasalamat ng mga tao. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may kaalaman silang pareho, na ang digmaan laban sa dilim ay hindi pa talaga nagtatap ang pagbabalik at ang bagong paninindigan ni Dra. Angela, ang pag-uwi, mabigat man ang katawan at sugatan, naglakad pabalik sina Marco at Dra. Angela kasama ang mga kabataang tumulong sa laban. Habang bumababa sila mula sa bundok, unti-unting bumalik ang liwanag ng araw, tila ba naglaho ang maitim na ulap na matagal nang bumabalot sa baryo. Pagdating nila sa gilid ng baryo, sinalubong sila ng mga tao. Ang ilan ay umiiyak sa tuwa, ang iba'y nagsisigaw ng pasasalamat. Ang mga matanda ay lumuhod, dinampian ng halik ang mga kamay ni Marco at Angela. Salamat sa inyong dalawa, wika ni Aling Sabel. Kung wala kayo, wala na sana kaming lahat. Ngunit bagaman puno ng kagalakan ang mga tao, si Angela ay nanatiling tahimik. Ramdam pa rin niya ang bigat ng sumpang iniwan ng pinunong aswang. Sa kanyang balikat, naroon pa rin ang peklat, itim na marka na parang apoy na nakabaon sa kanyang laman. Ang bagong simula sa mga sumunod na araw, muling bumalik ang kaayusan sa baryo. Ang mga alagang hayop na dating nawawala ay bumalik, ang mga may sakit ay gumaling, at unti-unti nang bumangon ang mga tao mula sa takot. Bilang tanda ng kanilang pasasalamat, nagdaos ang buong baryo ng isang pagtitipon. Doon ay kinilala si Marco at si Dra. Angela bilang mga bayani. Ngunit nang ipatong ng mga tao ang korona ng bulaklak kay Angela, nagulat siya. Ako? Bayani? Hindi ako taga rito. Isa lamang akong dayong dumating dito para magtrabaho. Ngumiti si Marco at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka na dayo, Dra. Angela. Isa ka na sa amin. Ang pagtatapat sa gitna ng kasiyahan, magkatabi sina Marco at Angela sa ilalim ng punong balete. Tahimik na nakatanaw sa mga taong nagkakantahan at sumasayaw. Marco, maingat na bungad ni Angela. Kung hindi dahil sayo, matagal na sana akong naging alipin ng kadiliman. Ikaw ang nagsilbing gabay ko. Ngumiti si Marco, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Kung hindi rin dahil sayo, hindi sana natin natalo ang pinuno. Ang dugo mo ang naging susi, Angela. Kaya hindi ko rin alam kung matutuwa ako o matatakot para sa iyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May damdaming hindi na kayang itago, ngunit kapwa sila natatakot na ipahayag, sapagkat ang laban ay hindi pa tapos. Ang sumpa kinagabihan, muling nanaginip si Angela. Nakita niya ang parehong nilalang, ang pinuno ng aswang na kanilang natalo. Ngunit sa panaginip, hindi ito abo o usok. Sa halip, nakatayo itong buo, nakangiti at muling nagsalita, hindi mo ako kayang patayin, Angela. Habang dala mo ang aking marka, dala mo rin ang aking buhay. Babalik ako. At kapag bumalik ako, ikaw ang magiging una kong aaswangin. Nagising siyang nanginginig at agad siyang tumakbo sa bahay ni Marco. Marco, hingal niyang tawag. Naririto pa rin siya. Hindi pa tapos. Ramdam ko sa dugo ko. Mahigpit siyang niyakap ni Marco. Alam ko. At kung bumalik man siya, haharapin natin muli. Hindi ka nag-iisa. Ang panata kinabukasan, ipinatawag nila ang mga matatanda at buong baryo. Sa harap ng lahat, tumayo si Angela at nagsalita, mga kababaryo, dala ko ang marka ng kadiliman.
Ngunit hindi ako natatakot. Hanggat nabubuhay ako, gagamitin ko ang aking kaalaman bilang doktora at ang mga natutunan ko mula sa ating manggagamot upang ipagtanggol kayo laban sa anumang kasamaan. Hindi ako aalis. Hindi ko kayo iiwan. Nagpalakpakan ang mga tao. At mula noon, hindi na siya tinawag na dayong doktora. Sa halip, siya na ang kinikilalang tagapagtanggol ng baryo, kasama ni Marco, ang binatang manggagamot. Ang pagbabago ni Dra. Angela sa mga sumunod na buwan, pinaghalo ni Angela ang agham at tradisyon. Tinuruan niya ang mga kabataan ng tamang paggamit ng halamang gamot at pinagsama niya ito sa modernong medisina. Natuto rin siyang magdasal ng mga orasyon at maghanda ng mga anting-anting sa tulong ni Marco. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nakalimot sa sumpa. Bawat gabi, tinitignan niya ang kanyang balikat at pinapaalala sa sarili na darating ang panahon ng pagbabalik ng dilim. Ang bagong ugnayan dahil sa mga pinagsamang karanasan, mas lumalim ang ugnayan ni Marco at Angela. Minsan, sabay silang nagroronda sa gabi, dala ang kanilang mga sibat at langis. Minsan na may magkasamang nanggagamot sa mga pasyente. At sa gitna ng katahimikan ng baryo, natutunan nilang umasa sa isa't isa, hindi lang bilang magkasangga, kundi bilang dalawang pusong dahan-dahang natututo ng pagmamahal. Ang huling babala isang gabi ng buwan ng kabilugan, habang nakaupo si Angela sa harap ng bintana, muling narinig niya ang bulong sa hangin, hindi pa tapos. Babalik ako. Ngunit imbes na matakot, ngumiti siya at mahigpit na hinawakan ang cross na iniwan sa kanya ni Marco. At kung babalik ka, bulong niya, handa na ako. Hindi mo na ako mabibiktima. At sa gabing iyon, tuluyan niyang tinanggap ang kanyang bagong paninindigan, hindi lang bilang doktora, kundi bilang tagapagsagip laban sa dilim. Wakas ang baryo ay muling nanahimik, ngunit nanatili ang alamat ng binatang manggagamot at ng dayong doktora. Sa tuwing may dumadayo, ikinukwento ng mga matatanda kung paanong dalawa lamang ang nagtagumpay laban sa pinuno ng mga aswang. At habang umiihip ang hangin mula sa kabundukan, dala nito ang paalala, ang laban sa dilim ay walang hanggan, ngunit habang may mga pusong handang lumaban, hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan. Isa.